Ito yung original design, ito yung corrected design. So wala na tayong iisipin na future cracks ng mga walls. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magandang araw mga kabayan. Tulad nung nabanggit ko nung nakaraan mga video, importante ang 3D simulation sa structural analysis. So sa ngayon mga kabayan, ipakita ko sa inyo ang isang short demonstration ng structural 3D simulations. Ito yung isa sa aking mga projects na aking na-check at na-design. Ito ay simulation ng actual structural framing system. Yung mga sizes ng column, thickness ng floors, sizes ng mga beams ay ito yung actual na sizes sa actual construction. So dito natin isa-simulate yung structural framing natin, structural system. Sa model na ito, ipasok natin yung mga loads, mga dead loads, wind load, earthquake load. At pagka na-apply na natin yung mga yon, pati yung mga sizes ng beams at columns, simulate natin yung structure at dito natin makita kung okay or kung may nag-fill na column, may nag-fill ng beams na kailangan ayusin. So na-run ko to kanina kaya i-check lang natin kung may mga failed columns. So makita natin dito sa 3D model na maraming mga failed columns. Yan, maraming mga red colors. Dito sa structural analysis and design, pagka red yung lumalabas na kulay, pagka i-check mo yung mga structure, ay ang ibig sabihin is failed yung column or yung member. So itong mga values na nakikita natin dito, ay ito yung tinatawag na column capacity ratio. Ang ibig sabihin nito, yung dinadala ng column na load, mas mabigat sa capacity ng column. Kaya ang lumalabas na value dito is 2.6. Ang acceptable value is 1.0 pababa. So pagka lumampas ng 1, filled yung column. So pagka naayos natin ito, less than 1.0 na yung value dito dapat. Kaya kailangan natin i-modify yung mga rebars, modify yung mga sizes ng beams. Kung alin yung nag-fill, yun yung ating ayusin. Pagka naayos natin, i-check natin ulit kung okay na. So ito na yung naayos na structural model. Makikita natin dito, wala na yung red at saka yung mga values, yung capacity ng column is less than 1.0. So ibig sabihin, yung tibay ng column ay kaya niyang dalhin yung load na nai-apply sa column. Ibig sabihin, okay na yung rebars, okay na yung mga sizes ng columns. Yan, ready na for development ng mga drawings, mga details, at pagkatapos ay pwede na sa construction. So ito yung kagandahan ng 3D simulation. Madali nating ma-check yung ating structure, kung kailangan may ayusin bago natin dalhin sa actual construction. Napakadali mga kabayan pagka gumagamit tayo ng mga structural analysis software sa pag-check sa ating structural system. Makakatipid tayo, makakasiguro tayo na safe yung ating structure. Itong isang structural model mga kabayan, dinesign ng ibang engineer, bago nila i-construct itong building, pina-check muna sa amin. Nung pinakita sa akin itong structural system, ito 5 meters cantilever ito. Ang nakita kong problema dito ay magkakaroon ng crack yung wall. Ang deflection kasi ng beam is hindi yan mangyari pagkatapos ng construction. Meron yung tinatawag na long-term deflection. Habang tumatagal ay nagkakaroon ng deflection yung beam. So pagka lumaki na yung deflection, lumaki ng lumaki, say 5 years, 10 years, makikita na lang natin na nagkakaroon ng mga crack sa wall. Iyon ang nakikita kong problema dito sa 5 meters na cantilever. Kaya nung dinala sa akin ito yung una kong check. So pagkatingnan natin, yung deflection na sinasabi ko, napakalaki yung deflection. Expected yan kasi 5 meters cantilever. Hindi lang roof, kundi floor cantilever. So ito, sa self-weight pa lang ng structure, wala pang load yan. So pagka isama mo na yung weight ng mga partitions, mga walls, ay talagang napakalaki yung deflection. So dito makita mo yung deflection is 126 mm. Just imagine yung deflection na 126, napakalaki yon pag ito ay nagdadala ng wall. Alam mo yung wall, konting deflection lang ng beam ay magre-reflect agad doon sa wall. So pag ganitong kalaking deflection, 126 is
talagang disaster ang aabutin mo dito. Hindi man mag-fail yung structure, pero magkakaroon ng mga cracks yung wall. So, ito ang proposed na solution na sinabi ko sa mga nag-design nito. Kailangan tayong maglagay ng strut. Connect natin yung bawat floors. Ang dahilan kung bakit ayaw nilang maglagay ng column mula sa ground floor ay dahil may swimming pool dito sa baba, sa ground floor, at ayaw ng architect na may makitang column. Kaya kailangan maging free yung area ng swimming pool, wala dapat na makita na column. Kaya pinilit nilang magkaroon ng cantilever na 5 meters. Kaya lang, ang sabi ko kanina, yung problema is yung deflection. So, naglagay tayo ng strut or column para mawala or mabawasan yung deflection. Pag i-check natin yung deflection kanina, the same loading. Ito, dead load lang ito. Dead load. Ang deflection is 126 mm. Ngayon, nung naglagay tayo ng strut, napakalaki yung reduction ng deflection. Usually, ang allowable deflection is 20 mm. So, dito, makita natin na yung deflection is 19.5. Pasok sa allowable. So, ngayon, nasolve na natin yung problema sa deflection dito sa cantilever area. Kahit na walang column sa ilalim, pero ang ginawa natin, naglagay tayo ng strut para mag-connect itong mga cantilever floors. And then, ang result is na-reduce ng napakalaki yung deflection. So, wala na tayong iisipin na future cracks ng mga walls. Ito na, pag tingnan mo, yung movement ng hindi cantilever is mas malaki pa kaysa sa cantilever. Yung cantilever part is napakaliit na lang yung movement. So, napakalaking bagay yung inilagay nating connection, yung pagka-connect nitong cantilever floors. Yun ang isang advantage. Pagka ipacheck mo sa isang structural engineer, yung building bago mo dalhin sa construction. Dito yung simulation ng original design na kung saan napakalaki yung movement dito sa cantilever. Pagka i-simulate mo yung structure, madali mong makita yung defects kung saan yung napakalaking movement. Ibig sabihin, doon yung may problema in terms of deflection. Baka magtaka kayo kanina mga kabayan, structures lang ito. Ito yung concrete, slab, yung floorings, beams. Hindi kasama yung block wall, yung mga block works, mga partition walls. Non-structural elements yun. So, hindi siya minomodel dito sa ating structural model. Ang inilalagay lang is yung loading, yung bigat ng mga hollow blocks. Ayun mga kabayan, ito yung original design at ito yung corrected design. So, ayun po ang isang example ng advantage pagka pinapacheck natin sa structural engineer ang ating mga buildings bago ito dalhin sa construction. Napakalaking bagay ito mga kabayan dahil sa drawing pa lang or sa design stage pa lang, na-check yung dapat ayusin bago dalhin sa construction. Ayan, hanggang dito na lamang po mga kabayan at salamat sa panonood sa ating video. Huwag kalimutang i-like and share ang video na ito at kita-kita tayo ulit sa susunod na mga videos. Thank you.